Job chapter 29. Sinariwa ni Job ang maliligaya niyang araw. Muling nagsalita si Job, kung maibabalik ko lang ang mga unang araw noong ang Diyos sa akin, ay palagi pang nagbabantay ng ang liwanag niya sa akin ay gumagabay, sa paglakad ko sa dilim, siya ang aking tanglaw. Noon, ako ay sagana, maluwag ang pamumuhay, kaibigang matalik ang Diyos na buhi, at sa buong pamilya ko, siya ang patnubay. Noon ay malapit ang makapangyarihang Diyos sa akin, at ang mga anak ko ay lagi sa aking piling. Masagana ang gatas mula sa aking kawan, o libong nagbibigay ng langis, tumutubo kahit sa batuhan. Kapag pumupunta ako noon sa mga kapulungan, at nauupong kasama ng mga pinuno ng bayan, kapag ako'y natanaw, mga kabata ay nagbibigay daan, mga matatanda na may tumatayo at nagbibigay galang. Ihihinto ng pinuno, kanilang usapan, at mga maharlikay tatahimik na lamang. Kapag ako'y nakita at kanilang narinig, sila'y sumasang-ayon at sa aki pumapanig. Sapagkat tinulungan ko ang dukha sa kanilang pangangailangan, dinamayan ko ang mga ulilang wala nang mapuntahan. Pinupuri ako ng mga dumanas ng kasawian, natulungang mga biyuda sa tuway nag-aawitan. At ang lagi kong adhikain, katarungan at katuwiran ay siyang pairalin. Para sa mga bulag, ako'y nagsilbing mata at sa mga pilay, ako ang kanilang paa. Nagsilbi akong ama ng mga mahihirap, kahit di ko kilala ay aking nililingap. Ang lakas ng masasama, aking sinisira ang kanilang mga bihag, sinikap kong mapalaya. Umaasa ako noong hahaba ang aking buhay, at sa aking tahanan payapang mamamatay. Tulad ko nooy punong kahoy na sa tubig ay sagana, at ang mga sanga, sa hamog laging basa. Pinupuri ako ng halos lahat, at di nauubos ang aking lakas. Sa mga payo ko sila'y nananabik, sa sinasabi ko sila'y nakikinig. Ang sinabi ko'y di na dapat ulitin, pagkat sa isip agad itong naitatanim. Sa mga sasabihin ko'y lagi silang naghihintay, salita ko'y parang ulan sa panahon ng tag-araw. At ang aking mga ngiti sa kanila'y pampalakas loob, sa saya ng aking mukha silang lahat ay nalulugod. Para akong hari na sa hukboy nag-uutos, at nagbibigay ng aliw kapag sila'y nalulungkot. Job chapter 30. Idinaing ni Job ang kanyang kalagayan. Ngayon ako'y kinukutya na ng mga kabataan, na mga anak ng mga taong di ko pinayagan na sumama sa mga asong nagbantay sa aking kawan. Mga bisig nila ay hindi ko inasahan, walang gawain kanilang nakayanan. Sa gitna ng gutom at kasalatan, kanilang kinakain mga tuyong ugat sa ilang. Nangunguha sila ng usbong ng halaman sa dawagan, at ugat ng mga tambo ang panlaman nila sa tiyan. Ang mga taong ito'y itinakwil ng lipunan, at ang turing sa kanila'y mistulang mga tulisan. Mga kuweba't mga kanal ang kanilang tinitirhan, ang iba na may sa lungga, at ang iba'y sa batuhan. Ungol nila'y naririnig mula roon sa dawagan, sila'y nagyayakap-yakap sa gitna ng katinikan. Sila'y parang mga yagit na walang kabuluhan pagkat mula sa lupain, sila'y ipinagtatabuyan. Ngayoy ako naman ang kanilang pinagtatawanan, siyang laging binibiro at pinag-uusapan. Kinukutya nila ako at kanilang iniiwasan, at di nag-aatubiling ako'y kanilang duraan. Pagkat inalis ng Diyos ang lakas ko at kakayahan, kaya naman ako'y kanilang nilalapastangan. Sinalakay nila ako ng walang pakundangan, hinahabol nila ako upang tapusin ng tuluyan. Pilit akong sinusukol upang ako'y pahirapan, sa ginagawa nila'y wala man lang humadlang. Isang pader na may bitak ang katulad ng aking buhay, sinalakay nila ako at tinapak-tapakan. Ang buo kong pagkatao ay nilukuban ng takot, dangal ko'y naglaho parang bulang pumutok, at ang aking kasaganaan, parang ulap na sumabog. Halos mapatid na ang aking hininga, hindi na maibsan ang hirap kong dala. Sa buong magdamag, mga buto ko ay masakit, ginhaway di madama kahit isang saglit. Hinablot ng Diyos ang aking kasuotan, at ako'y kaawa-awang kanyang kinwelyuhan. Pagkatapos noon, ako'y kanyang inihagis lumubog sa putik, parang isang yagit. Di mo pinakinggan, O Diyos, ang aking pagdaing, aking panalangin, hindi mo man lang pinansin. Bakit ako'y iyong pinagmamalupitan, at pinag-usig ng iyong buong kapangyarihan? Bakit hinayaang ang buhay kong angkin, bayuhin ng bagyo at malalakas na hangin? Alam kong dadalhin mo ako sa kamatayan, na huling hantungan ng bawat nilalang. Taong bumagsak, bakit mo pa pinahihirapan, wala naman siyang magagawa kundi magmakaawa lamang. Di ba ako ay dumamay sa mga nangangailangan, at nagmalasakit din sa mahirap ang kabuhayan? Tuwa at liwanag ang aking inaasahan, subalit ang dumating ay hirap at kadiliman. Kahirapan at sakit ang kayakap ko sa buhay, at siyang nakakasama sa bawat araw. Ang landas ko ay madilim at walang kapanatagan, ako'y nagmamakaawa sa lahat kong kababayan.
Ang tinig ko'y walang sigla at namamalat, parang boses ng uwak at ng asong gubat. Ang balat ko'y nangingitim at natutuklap, sagad hanggang buto itong aking lagnat. Ang dati kong naririnig ay masasayang tugtugan, ngayoy tunog ng pagluluksa at pag-iyakan. Job chapter 31. Iginiit ni Job ang kanyang katapatan. Ako'y taimtim na nangako sa aking sarili, na di titingin ng may pagnanasa sa ibang babae. Anong ginagawa ng makapangyarihang Diyos sa atin? Anong gantimpala niya sa ating gawain? Ibinibigay niya kapahamakan at pagkasira sa mga taong gumagawa ng mali at masama. Lahat ng ginagawa ko'y kanyang nalalaman, kitang-kita niya ang aking bawat hakbang. Pagsisinungaling ay hindi ko ginawa, kahit isang tao'y wala akong dinaya. Timbangin sana ako ng Diyos sa maayos na timbangan, at makikita niya itong aking katapatan. Kung ako'y lumihis sa landas ng katuwiran, o kaya'y naakit gumawa ng kalikuan, kahit na bahagya ay natukso ng kasamaan, masira nawa ang aking pananim, at ang mga halaman ko'y iba na ang kumain. Kung ako ay naakit sa asawa ng iba, sa pintuan ng kanyang bahay ay inabangan ko siya, di bale ng asawa ko'y sa iba magsilbi, at siya'y sipingan ng ibang lalaki. Ang pakikiapid ay karumal-dumal na kasalanan, kasamaang nararapat sa hatol na kamatayan. Pagkat iyon ay apoy na di mamamatay, at iyon ang tutupok sa aking buong kabuhayan. Kung sana'y may inapi ako sa aking mga utusan, at dahil do'y nagharap sila ng karaingan. Di ako kikibo ako may parusahan, siya satin man ako'y walang ibibigay na kasagutan. Pagkat ang Diyos na sa akin ay lumalang, siya ring lumikha sa aking mga utusan. Di ako nagkait ng tulong kailanman sa mga biyuda at nangangailangan. Di ko pinabayaan ang mga ulila, kapag ako'y kumain, kumakain din sila. Sa buong buhay ko sila'y aking tinulungan, inalagaan, mula pa sa aking kabataan. Ang makita kong walang damit pagkat walang maibili, binibigyan ko ng makapal na damit, kaya't pasasalamat niya ay walang patid. Kung ang mga ulila'y aking inapi, pagkat alam kong sa hukumay ako ang magwawagi, mabuti pang mga bisig ko ay baliin, at sa aking balikat ito ay tanggalin. Sapagkat sa parusa ng Diyos ako'y natatakot, hindi ko kayang gawin ang gayong gawaing baluktot. Kung ako ay umasa sa aking kayamanan, at gintong dalisay ang pinanaligan kung dahil sa tinatangkilik, ako ay nagyabang, o nagpalalo, dahil sa aking kayamanan, kung ang araw at ang buwan ay aking sinamba, kung ako'y natangay kahit nalihim lamang. O nagpugay kaya sa sarili kong kamay ako nga'y nagkasala at dapat hatulan, pagkat itinakwil ko ang Diyos na makapangyarihan. Pagdurusa ng kaaway, hindi ko ikinatuwa, ni sa kanilang kapahamakan ako ay nagsaya, kahit minsan ay di ko idinalangin na sila'y mamatay. Mapapatunayan ng aking mga kasamahan, mabuti ang pagtanggap ko sa mga dayuhan. Pinatutuloy ko sila sa aking tahanan, at di sila hinayaang matulog sa lansangan. Kung itinago ko ang aking kasalanan, at kamalian ko ay aking pinagtakpan, at kung dahil sa takot sa iba at sa kanilang pagkutya, ako ay nanahimik at di na nagpakita. Mayroon sanang nakikinig sa mga sinasabi ko, isinusumpa kong lahat ito'y pawang totoo. Sagutin sana ako ng Diyos na makapangyarihan, kung isusulat ng kaaway ang kanyang mga paratang. Ito'y aking ikukwintas at isusuot na parang korona. Sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa, sa paglapit sa Kanya ay wala akong dapat ikahiya. Kung ang lupa kong binubungkal ay inagaw sa iba, sa pagtutol ng may-ari isapilitan kong kinuha. O kung saanin ito ako'y nagpasasa, samantalang nagugutom ang dito'y nagsaka. Kung gayon ay baya ang damot tinik ang tumubo, sa halip na sebada o trigo ang dooy lumago. Dito nagwawakas ang pagsasalita ni Job. Job chapter 32. Ang pananalita ni Elihu. Hindi na nakipagtalo pa ang tatlong kausap ni Job sapagkat talagang iginigiit niyang wala siyang kasalanan. Samantala, may nakikinig noon sa kanilang pag-uusap, isang lalaki na nagngangalang Elihu. Siya ay anak ni Barakel, apo ni Buz na mula sa angkan ni Ram. Nagalit si Elihu kay Job sapagkat nagmamatuwid si Job sa kanyang sarili at sinisisi pa niya ang Diyos. Nagalit din siya sa tatlong kaibigan ni Job sapagkat hindi nila masagot ang mga sinabi nito, at parang lumalabas na ang Diyos ang may kasalanan. Pinakabata si Elihu sa mga naroon, kaya hinintay niyang makapagsalita muna ang lahat. Nang wala nang maisagot ang tatlo, nagalit ito at sinabi, "Bata ako at kayo'y matatanda, kaya ako'y nag-aalangang magsalita. Palagay ko'y nararapat na kayo muna ang magsalita, at mamahagi ng karunungan ang nakatatanda. Ngunit ang karunungan ay saan ba nagbubuhat? Di ba sa Diyos na makapangyarihan? Ngunit hindi dahil matanda ay may pangunawa, hindi dahil may edad na'y alam na ang tama.
Kaya makinig kayo ngayon sa aking sasabihin, itong aking opinyon, inyo namang dinggin. Matyaga akong nakinig sa inyong pananalita, at habang naghahanap kayo ng mahuhusay na kataga. Ngunit sa aking narinig, ako'y tunay na nalungkot, hindi ninyo napabulaanan ang sinabi nitong si Job. Huwag ninyong sabihing natuklasan ninyo ang karunungan, sa sinabi nitong si Job, Diyos lang ang may kasagutan. Kayo at hindi ako ang kausap nitong si Job, kaya iba sa pahayag niyo itong aking isasagot. Job, hindi sila makakibo at wala nang masabi, sila ay natitigilan, hindi na makapagsalita, mananatili ba akong naghihintay sa wala? Hindi. Sasagutin kong lahat ang iyong binanggit, sasabihin ko sa iyo ang aking iniisip. Di na ako makapaghintay na magsalita, di ko na mapipigilan ang aking mga kataga. Kapag ang nasa loob ko ay hindi na ibulalas, ang dibdib ko ay puputok, laman nito'y sasambulat. Hindi na nga maaari na ako ay maghintay pa, di na ako makatiis kaya ako'y nangusap na. Sa inyong usapan ay wala akong papanigan, ang sinuman sa inyo'y hindi ko papupurihan. Ang di tapat na papuri ay hindi ko nakaugalian, kapag ginawa ko ito, ako'y paparusahan.